my beloved Boss Mike Severa. Mga kababayan, eto na, sekreto ni Atong Ang daw. Oo. Sabi ni Ramon Tulfo, binisto mga kababayan. May pamahiin si Atong Ang, sabi mga kababayan. Ha? Kapag ka may namamatay siyang kaibigan o kamag-anak ay dumadalo si Atong Ang ng lamay. Talaga? Pagdating ni Atong Ang sa lamay, ay pinupuntahan niya agad ang kabaong at taimtim na nananalangin ba to? Na nagdadasal. Sana lahat ng kamalasan ko, sabi rito, sana lahat ng kamalasan ko ay sumama na sa iyo. Ang sinasabi niya sa patay. Ganun pala yun. Pwede pala yun, Kapag ka may patay, pupuntahan mo. Tapos, mga kababayan, diretso sa kabaong. Tapos, ang dalangin mo, sana lahat ng kamalasan ko ay sumama na sa iyo. Ang sinasabi niya sa patay. Grabe. Ito pala, sikreto, Pag kagaling, siya lamay ay dumidiretso si Atong sa kasino. At nananalo siya ng limpak-limpak na salapi. So yung pala, sikreto pala. Kapag ka may tegi bam-bam, magdasal, sabihin lahat ng kamalasan, ay dalin na nung patay. Tapos mga kababayan, diretso daw kayong kasino. At doon daw mga kababayan, siguradong panalo. So yun yung sikreto ni Atong, kaya ba yumaman ng husto mga kababayan dahil sa pagsusugal? Talaga ba? Pero bakit ngayon ay parang minalas siya? Patay. Baka di na siya dumadalo ng lamay sa kanyang kaibigan o kamag-anak, sabi pa rito ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Bangklase, mga kababayan, ganun lang pala. So alam nyo na, bakit hindi nyo gayahin siya? Malay nyo naman, totoo yan. Pero ako, hindi ako pan ng sugal. Opo, ayaw ko talaga niya, mga kababayan niya, sugal na yan. Ayaw ko niyan. So ngayon, mga kababayan, eto pa. Merong balita, mga kababayan ko, na eto daw si Atong ay iniwan na po ng kanyang iniirog na si Sunshine Cruz. Alamin natin yan. Pasok! Hiniwalayan na si Atong Ang dahil sa pananakit. Is it a fact or fake? Para sa aking fact or fake, balitang-balita na iniwalayan na ni Sunshine Cruz ang businessman na si Atong Ang. Yan na mga kababayan. Sige, tuloy. Mga naglalabasang balita sa mga social media, sinasabi na umunoy nagdesisyon na si Sunshine na iwan na si Atong Ang dahil sa pananakit nito sa kanya. May isa naman nagsabi na kaya nilayasan na ni Sunshine si Atong Ang dahil sa pagkakaugnay nito sa mga nawawalang sabungero kung saan ito at si Gretchen ang isinasangkot. Kaya naman marami ang nagtatanong kung ito ba isang fact or fake. Ayan mga kababayan. Kayo po ba naniniwala din mga kababayan ko? Huwag nyo ng pagtalunan, Jax Demolay. Si Buday, si Buday, bobo talaga yun. Bobo talaga yun. Kaya dito na lang tayo kay Atong Ang. Eto, chismis, mga kababayan. Mary Jane De Vera, nandyan na. Si Papa Ronnie, Roy Perez, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating, slap chick. Shoutout po sa inyo. Eto mga kababayan ko. Ang tanong, naniniwala po ba kayo rito? O eto gawa lang ng mga mapanirang mga kung sino-sino. Diba? Pelma, Heidi Pantino, makinig ka Eto na. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. Bawal ang peke! Mga kababayan ko, alam nyo naman, di ba? Kailangan maging balanse tayo. Di tulad ng ibang mga vlogger, ng mga DDS, Kita nyo mga kababayan ko, patuloy-tuloy yung katangahan nila. Ultimo, mga kababayan,
yung mensahe na ginawa niya nung tinanong siya, mga kababayan, kung ano ang pupwede na maingganyo yung mga kabataan para magkaroon ng interes sa pagsasaka, mga kababayan ko ginawan pa nila ng kwento. Kundi ba naman mga tangat bobo, no? Abay, pwede ba ipagtanggol nyo to si Sara nyo? Yung katangahan niya, dapat yung pinagtatanggol nyo. Hindi yung sita kayo nang hindi nyo naman naintindihan yung paliwanag ni Pangulo. Ay, nako. Ang tatanga nyo lang Pinanood ko mga kababayan, napakaganda ng paliwanag ni Pangulo. Hindi lang nila magets yung pananagalog ni Pangulo dahil malalim. O, di ba? Di nyo maintindihan, mga bobo kayo. Malalim magtagalog yun Parang ako. Bakit? Kasi Ilocano. Hindi nyo maintindihan talaga. O, buti pa dito na lang kayo manood. Para hindi kayo nagiging fake news. Ang ganda ng paliwanag. Sabi ni Pangulo, kung unawain mo kailangan nating inganyoin ang ating mga kabataan dahil sila'y marunong, mahusay, teki sa mga makabagong teknolohiya. Mas mag-iigi na etong mga ito ay magkaroon ng interes. Yun yung sinasabi. Hindi lang nila maintindihan. Kasi nga mga kababayan, si Pangulo, alam nyo naman na, di ba minsan pahinto-hinto rin magsalita. Pero pag Englishin nyo yan, ewan ko, di lalong dumugo yung mga ilong nyo. Di ba? Pagka ganun kasi, pahinto-hinto, parang ako rin minsan, di ba? Si Pangulo, pag salitain nyo ng English yan, ewan ko lang, di dumugo pati mata nyo. Ang simple lang, uunawain mo lang, ginawa mo pa ng mali siya, kung di ba naman kayo mga tanga. Itong mga DDS talaga, mga bobo, hihina ng ulo, parang si Sara. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko kapag sinabi nating mga tanga, bobo, mangmang, etong mga DDS kasama si Sara, meron tayong resibot prueba. Ganun yun. Tuloy nyo, ginawan pa ng kwento, kaganda-ganda naman yung gustong ipahatid ni Pangulo. Inganyoin daw yung tinanong ng isang bata na babae na daw ang pwedeng gawin para mainganyo yung mga kabataan na sumunod sa hakbang at magkaroon ng interes sa pagsasaka. Ay, kaganda mga kababayan na sagot Yun daw, mga bata ngayon teki sa mga bagong teknolohiya kaya mas maganda na magkaroon sila ng interes dito para makatulong sa ating bansa. Di ba? Mahirap yung intindihin yun. Putol-putol na naman kayo. Yan. Si Sara, pagtanggol nyo naman. Wala nang nagtatanggol sa kanya. Sige tuloy, eto na. Peke ba itong mga paratang na ito? Eka, pasok. Sunshine Cruz, hiniwalayan na si Atong Ang dahil sa pananakit. Is it a fact or fake? Para sa akin, fact or fake, balitang-balita na iniwalayan na ni Sunshine Cruz ang businessman na si Atong Ang. Sa mga naglalabasang balita sa mga social media, sinasabi na umunoy nagdesisyon na si Sunshine na iwan na si Atong Ang dahil sa pananakit nito sa kanya. May isa naman nagsabi na kaya nilayasan na ni Sunshine si Atong Ang dahil sa pagkakaugnay nito sa mga nawawalang sabungero kung saan ito at si Gretchen ang isinasangkot. Kaya naman marami ang nagtatanong kung ito ba isang fact or fake. So ano ba talaga totoo rito mga kababayan ko? Paki-comment naman sa inyo. Paki-comment naman kasi mga kababayan, napakaraming nagba-viral na mga post sa social media na hiniwalayan na nga daw ni Sunshine Cruz itong si Atong Ang. Ano kaya? Sige, tuloy. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. Nandiyan na si Marlon Baptista. Shout out. Abelino, Slapchick. Sino pa? Si Bina Vlog. Pasok. DWIZ, fact or fake? Sa aming pagre-research, napakalaman na isa itong malaking fake sa mismong fake. Facebook page. Yan po mga kababayan sa tawag ng parehas na pamamahayag, ito po, fake daw po ito mga kababayan ko. Nog-nog Fake. Fake ni Sara. Fake ni Sara. Fake ni Sara. Si Sara lang ang fake. Di ba mga kababayan? Kung meron man fake dito, si Sara yon. Si Sara ang fake. Fake si Sara.
Ito na. Si Sunshine Cruz ay itinanggi nito ang naturang mga balita naglabasan. Ipinost pa ng actress ang mga screenshot ng mga page na naglabasan ang nasabing balita. Sa kanyang caption, sinabi nito na ang pag-share ng mga impormasyon, lalo na kung galing sa mga hindi legit na site, ay hindi advisable. Isa sa mga pinalagaan ni Sunshine ang post na nagsabing tuluyan na nagsalita ang actress at ngayon ay nakatakda magdemanda para makakuha ng hustisya dahil sa pananakit sa kanya ni Atong Ang. Dahil dito kaya't ang balitang grabe na nanakit ba si Atong Ang? Parang wala naman sa itsura. Tuloy. binubugbog sa Sunshine ni Atong Ang ay binubugbog daw. isang malaking fake. Fake daw yun mga kababayan. Hindi daw nang bubugbog itong si Atong Ang. Baka siguro parehas kami. Hindi nang bubugbog mga kababayan. Pero, yun. Sige, tuloy. At iyan aking fact or fake para sa pilang metodong lakas, DWIZ. Yan mga kababayan. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Naglilingkod ng tama, nagbabalita ng tama dapat. Di ba? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.